Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi Kabanata 306 hanggang 310. Kabanata 306. Ang mga tao sa buong gusali ay kumukulo, ngunit ito ay pagbubukas lamang ng kumpanya. Kaya ayon ang maaaring maging isang malaking eksena, kahit na ang helicopter ay naipadala na. Ang karamihan ng tao ay nagpoke sa kanilang mga ulo, at tumingin sa ilang mga tao na nakatayo sa harap ng kumpanya. Tiningnan ni Claire ang lahat ng may pakiramdam ng kawalan, bagamat nag-imbita siya ng ilang tao. Walang gaanong pagkakaibigan sa kanya. Bukod pa rito, wala siyang kakilala na kayang gawin ang magpalipad sa isang helicopter. Ang isang tao sa karamihan ay bumulalas. Hindi ba ang basket ng bulaklak na yon ay limitado sa maalamat na Tiffany? Tila ang basket ng bulaklak na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000. Wow! Tingnan mo ang mga bulaklak sa mga basket na ito. Parang hindi ko pa sila nakita dati. Ito ay masyadong maganda. Isang Dutch tulips yon. Ang nangungunang Dutch tulip ay katulad ng aming domestic bluegrass. Ito ay napakamahal. Ang isa ay nagkakahalaga ng libo-libo o kahit 10,000. Meron ding blue enchantresses at Juliet roses na lahat ay nangunguna sa mundo. Ang mga mahahalagang bulaklak na ito. Ang mga bulaklak na ito ay hindi maaaring itanim sa ating bansa. Maaari lamang silang dalhin sa pamamagitan ng hangin na galing sa ibang bansa. Hindi nakakagulat na ang helicopter ay ipinadala. Ito ay tinatayang pagkatapos na may hatid sa paliparan mula sa ibang bansa. Ito ay direktang dinala rito ng helicopter. Sa ganitong paraan, ang isang basket ng bulaklak ay nagkakahalaga ng 1,000,000 para sa basket ni Tiffany lamang. At ang mahahalagang bulaklak dito ay maaaring nagkakahalaga din ng 1,000,000. May kabuuang 20 basket na nagkakahalaga ng higit sa 40,000,000 dito. Oh my God! Ito ang totoong isang seremonya ng pagbubukas, higit sa 40,000,000 mga basket ng regalo. Oo, at ang mga bulaklak na ito ay hindi mabubuhay ng matagal. Natatakot akong malalanta sila pagkatapos ng ilang araw. Masyadong gastador ito. Ang matandang Mrs. Wilson sa gilid ay hindi napigilan ang paglunok. Mahilig din siyang magtanim ng mga bulaklak, at nagtanim ng maraming iba't ibang uri ng bulaklak sa looban ng villa ni Wilson. Gayunpaman, palagi siyang nag-aatubili na bumili ng mga pambihirang bulaklak sa mundo. Lalo na ang pinakaklasikong pula at puting tulip sa Netherlands. Ang isang halaman ay nagkakahalaga halos 10,000. Dumiretso ang mga mata ni Wendy, at bumulong, "Lola, naaalala ko na ikaw talaga ay nagustuhan ng Dutch tulips. Ngunit sa huli ay hindi ka pumayag na bilhin ang mga ito. Kaunti lang ang kaya kong bilhin, daang Henan tulips." Paano ibinibigay ng mga taong ito kay Claire? Nagbigay ng napakahalagang regalo. Nang maisip ng Lady Wilson ang kanyang Henan tulips, ito ay 1,000 milya ang layo mula sa Dutch tulips. Dahil dito, lalo siyang nagseselos, at hindi niya maiwasang magtaka kung kaya niyang kumuha ng ilan kapag umalis siya, at itanim ang mga ito sa kanyang hardin upang makita kung magagawa nilang mabuhay. Sa sandaling ito, may sumigaw sa labas, Miss Doris, Vice Chairman ng Embrand Group, Miss Warnia, Patriarch Solomon White, Patriarch Chin Gang, at Henyong Dr. Changki, ay dumating para sa pagbubukas ng kumpanya ni Madam Wade. Hilingin sa kumpanya ang isang maunlad na negosyo. Hindi lang ang pamilya Wilson ang nagulat, maging ang buong staff ng Wingstar Building ay nagulat. Kahit na sila ay isang industriya sa ilalim ng Embrand Group, ang Embrand Group ay bihirang nakikialam. Hindi nila inaasahan na ang vice chairman ng grupo at ang napakaraming Oris Hill big families ay dumating para sa pagbubukas ng kumpanya ni Claire. Napakaraming malalaking tao ang nagtipon sa Wingstar Building.
na isang napakatalino na bagay para sa Wingstar Building. Nagtataka rin ang maraming tao sa kanilang puso, ano ang background nitong bagong bukas na kumpanya, at bakit maraming malalaking tao ang sabay-sabay na bumati sa kanila. Napatulala rin ang mga miyembro ng pamilya Wilson, nagtaka ang lahat sa kanilang mga puso. Gaano kataas ang mukha nitong si Claire? Si Claire mismo ay natigilan, at marinig lamang ang mga pangalang ito ay labis na siyang nataranta. Kung tutuusin, ang buong pamilya Wilson ay nasa kawalan ng pag-asa ngayon, at alam na alam din yon ni Claire. Siya ay maituturing lamang na isang bagong dating, nakasisimula pa lamang ng isang negosyo, at walang pundasyon sa Ores Hill. Kaya, bakit personal na makakasali ang mga big shot na ito para sa opening ceremony? Dahil kaya sa asawa niyang si Charlie. Kabanata 307. Sa oras na ito, ang karamihan ng mga nanunood ay mabilis na sumuko sa isang daanan. Dalawang magagandang babae, sina Doris at Warnia, magkatabi na naglalakad mula sa labas, nakasuot ng formal attire at nakangiti. Sa likod nila, si Solomon White, sina Gerald at Fred White, Shingang at Aoshu at Steven, si Chunky at Jovia, ay sabay-sabay na pumasok. At sa likod ay si Mr. Orville. Tiningnan ni Wendy ang eksenang ito na puno ng hindi makapaniwalang mukha. Sa mga taong ito, kahit alin, bihirang makakita ng malalaking tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, andito silang lahat at nagtitipon para ipagdiwang ang pagbubukas ng negosyo ni Claire, na talagang nagparamdam sa kanya lubhang kalungkutan. Bago yon, mayroon din siyang sariling pride, isa rin siyang binibini, ang mayamang babae, at isa sa mga pinakatanyag na kabataan sa Ores Hill City. Siya ay may katangi-tanging hitsura at magandang pigira, at siya rin ay isang wastong diyosa sa itaas na klase sa Ores Hill. Siya ay nakikipagkumpetensya sa kanyang pinsan sa lahat ng dako, sa loob ng maraming taon. Akala niya ay nakahanap na siya ng mabuting asawa at kaya niyang durugin ang kanyang pinsan. Ngunit ngayon, lahat ng mayroon siya ay hindi kayang ikumpara kay Claire. Iba talaga sa kanya ang kasalukuyang sarili niya. Claire, anong swerte mo? Tumingin si Wendy kay Claire ng lihim na nagseselos. Hindi siya pinansin ni Claire, dahil siya mismo ay tulala sa oras na ito. Hindi niya maiwasang tumingin kay Charlie, at nagtanong sa mahinang boses, inimbitahan mo ang mga taong ito? Tumango si Charlie, at sinabing, itong mga taong ito, ipinakita ko sa kanila ang feng shui at tinuro ang kanilang mga kapalaran. Maaaring itong ituring bilang isang maliit na pagkakaibigan. Pakiramdam ni Claire ay napatigas ng ulo niya. She has told Charlie many times, don't make that kind of thing para dayin ang mga tao. Hindi siya nakinig. Sa kabaligtaran, siya ay nanlinlang ng higit pa, at siya ay isang maliit na tao na hindi kayang masaktan. Hindi kaya malas kung matuklasan ito isang araw? Gusto niyang kumbinsihin si Charlie, ngunit bago siya makapagsalita, sina Doris at Warnia ay naglakad na papunta sa harapan. Unang nagsalita si Warnia, sinulyapan niya si Claire nang hindi napapansin. Pagkatapos ay ngumiti, iniunat ang kanyang kamay at sinabi, "Congratulations to Madam Wade's company for opening. Kung may disenyo ang pamilya Song, kailangan ka namin sa hinaharap, hihingi kami ng tulong sa iyo." Malinaw na narito siya upang ihatid ang negosyo, at sinabi niya na hihilingin niya ang tulong ni Claire. Napatulala lang ang pamilya Wilson. Paano nagagawa ni Claire? Si Miss Song ay napagpakumbaba. Iniunat ni Claire ang kanyang kamay ng may kaba, kinamayan si Warnia, at sinabing flattered, "Salamat Miss Song." Habang nagsasalita ay nakatingin sa kanya si Warnia at nakatingin din siya kay Warnia. Si Warnia ay halos kapareho ni Claire sa hitsura at pigira, ngunit mas maharlika na pinanganak ni Warnia, at hindi maihahambing kay Claire. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Claire ang pakiramdam na medyo mababa. Sinabi ni Warnia sa oras na ito, "Mrs. Wade, ikaw ang asawa ni Mr. Wade, at ikaw ang benefactor ni Warnia, kaya dapat ako maging magalang." Kabanata 308. Sure enough,
I came here looking at Charlie's face nang marinig ito. Hindi maiwasan ni Claire na sumulyap kay Charlie, na binati ng iba, at nakaramdam ng kaunting selos sa kanyang puso. Ang asawa ko, na kayang magpahalaga kay Miss Song family, siya talaga ay lalong naging invisible. Pagkatapos, lumapit din si Doris, nakipagkamay kay Claire, at ngumiti, Mrs. Wade, congratulations sa matagumpay mong negosyo. Ang aming M-Brand Group ay may ilang mga proyekto at naghihintay kaming makipagtulungan sa iyo. Talaga, nagulat si Claire. Sa simula, nakuha ng pamilya Wilson ang 60 milyon na kontrata ng M-Brand Group, na sapat na para mapasaya ang buong pamilya. Kung makukuha niya ang 6 na milyong kontrata ng M-Brand Group, magiging sikat siya. Bahagyang ngumiti si Doris sa pagkakataong ito at sinabing, "Siyempre totoo Mrs. Wade, meron na tayo ngayon kabuuang halos 300 milyon sa mga proyekto sa pagsasaayos. Kung kaya ni Mrs. Wade, itatalaga namin ito sa iyo." Halos magselos ang katabi nilang pamilyang Wilson. Isang 3 bilyong dolyar na proyekto sa pagsasaayos, lahat kay Claire. Ang M-Brand Group ay napisil sa pinto. Tama, isang kumpanyang tulad nila. Lumapit para lumuhad at dilaan ng kaunti si Claire. Sa 300 milyong proyektong na ito, kahit na makapagbigay ito ng 30 milyon sa pamilyang Wilson, sapat na para manindigan ang pamilya Wilson. Ang matandang Mrs. Wilson ay nakaramdam ng labis na hindi komportable. Alam niyang napakagaling ni Claire, kahit lumuhad siya para sa kanya, para mananatili siya sa bahay ni Wilson. Sa puntong ito sa kanyang isip, lihim siyang sumumpa sa kanyang puso. Kailangan kong bawiin si Claire kahit sa anong paraan. Ibalik ang proyekto ng M-Brand Group. Sa sandaling ito, pinalaki rin ni Solomon White ang kanyang anak na si Fred at pamangkin na si Gerald. Sa sandaling dumating si Solomon White, magalang niyang ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, "Mrs. Wade, hiling din namin sa iyo ang magandang negosyo at magandang kapalaran. Bilang karagdagan, ang White Group ay may anumang negosyong pangdekorasyon sa hinaharap. Ito ay ibibigay sa iyo." Napuri si Claire at nagmamadaling sinabi, "Salamat, Mr. White." Lumapit din sina Gerald at Fred White, yumuko ng malalim at magalang na nagsabi, "Mrs. Wade, binabati kita sa iyong pagbubukas." Tapat at sunod-sanyer na silang dalawa, at nanginginig ang atay kapag narinig nila ang pangalan ni Charlie. Dagdag pa, ang pamilya ay biniyayaan na ngayon ni Charlie. Kaya sila ay nakaramdam ng taos-puso paggalang kay Claire. Sa oras na ito, si Wendy, na nasa hindi kalayuan, ay may sobrang busot na ekspresyon habang pinanood ang paglapit ng pamilyang White. Nakita niya si Gerald, na noon pa man ay mahal na mahal niya, at nakaramdam siya ng pait at hindi makayanan. Sa orihinal, dapat ay ikinasal siya sa kanya, naging asawa niya, at maging manugang ng mga White. Gayunpaman, ngayon, siya ay mas estranghero sa kanya, hindi lang niya na-block lahat ng contact niya. Ngunit hindi man lang siya nag-abala na tingnan siya. Ang lalong hindi katanggap-tanggap ay maging si Gerald na mahal niya, ay kailangang iyuko ang kanyang ulo at magalang nakausapin si Claire. Sa ganoong paghahambing, siya ay itinapon lang ni Claire sa outer space. Nang makita ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Wendy. Humakbang pasulong, hinawakan ang braso ni Gerald, at naluluhang nagsabi, "Gerald, Gerald, bakit hindi mo ako kino-contact?" Nanlamig ang mukha ni Gerald, at inalis niya ang kanyang braso sa kamay ni Wendy at malamig na sinabi, "Sorry, wala na kaming kinalaman sa iyo. Nandito ako para batiin si Mr. Wade at Mrs. Wade. Igalang mo naman ako kahit konti. Respeto." Nang marinig ito ni Wendy ay halos bumagsak ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumagsak. At sumigaw siya, "Gerald, nakasama kita sa loob ng maraming taon. At fiancé mo ako. Binuntis ko rin ang anak mo. Ngayon hayaan mo akong magpakita ng paggalang. Pinaglaruan mo ako, tapos itinatapon mo ako. Nirerespeto mo ba ako?" Kabanata 309. Lubhang malungkot at masakit ang puso ni Wendy sa oras na ito.
Ang magandang kabuhayan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay minsang inilagay kay Gerald na mag-isa. Ngunit sa hindi inaasahan, itinulak siya ni Gerald sa banhil gamit ang sariling mga kamay. Ang lalong hindi katanggap-tanggap ay pinaglaruan lang siya ni Gerald at inabandona, ngunit nagpakita pa rin ng matinding dislike sa harap ng napakaraming tao. Halos tumakas ito. Facing her crying question, Gerald said coldly with a gloomy expression, "Don't mess here. Normal lang ang umibig at makipaghiwalay. May respeto ba o walang respeto?" Nang makitang tila nang gugulo si Wendy sa oras na ito, humakbang si Charlie. Nang makita ni Gerald si Charlie, namutla ang mukha niya sa takot, na baka si Charlie ay hindi nasisiyahan sa tagpong ito, at mabilis na nagpaliwanag, "Mr. Wade, huwag kang magtaka. Itong walang hiyang bitch. Dapat iwanan mo siyang sumisigaw dito." Hindi talaga inaasahan ni Wendy na noon ay medyo mahilig sa kanya si Gerald, pero ngayon, ang ugali sa kanya ay parang sampal sa mukha. At saka, sinabi talaga ni Gerald na she was a shameless bitch in order to curry favor para kay Charlie. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Ang lahat ng kanyang pasensya ay ganap na nasira ang limitasyon sa sandaling ito, at siya ay sumigaw hysterically. Bulag lang ba ang umaamin ng mali? Anong klaseng bagay si Charlie? Pero isang aksiyadong manugang lang. Ano kayo? Kailangang lumuhad at dilaan siya ng lahat. Bakit? Nagulat si Gerald, sinampal ang mukha, at nagmura, "Shut up, bitch! Anong uri ng ibon ikaw? And how dare you comment on Mr. Wade? Maniwala ka man o hindi, papatayin kita." Nang makita ang kahihiyan ng kanyang mahal na apo, si Mrs. Wilson ay labis ding hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Lumapit siya at malamig na sinabi, "Mr. White, pigilan mo ang pamangkin mo. Huwag masyadong dayain." Pinaningkitan siya ni Solomon White at nakangising sinabi, "Para sabihin sa iyo ang totoo, kung hindi lang nagbubukas ang kumpanya ni Mrs. Wade ngayon, hindi sana ako makakita ng dugo." Sa mga sinabi niya kanina, papaluin ko ang binti niya at sirain. Pagkatapos makipag-usap, tinitigan muli ni Solomon White si Mrs. Wilson, at malamig na sinabi, "Gayon din, hayaan mo akong pigilan ang aking pamangkin. Don't think I don't know. You indulged Harold at gustong agawin ang villa na binigay ko kay Mr. Wade. Ikaw ito, matandang bruha, hindi kita inistorbo. Gustong ibigay ang mukha ni Mr. Wade at Madam Wade. Maaari mong sabihin ang isa pang kalokohan. Maniwala ka man o hindi, lalabanan kita." Nanlamig ang likod ng matandang Mrs. Wilson at ang kanyang mga binti ay biglang nagsimulang manginig. Nakasanayan na niya ang pagiging dominante sa pamilya Wilson, at paglabas niya, gusto niyang kunin ang pasture ng isang patron, ngunit ngayon ay nawalan siya ng kapangyarihan. Higit pa, kahit na hindi siya nawalan ng kapangyarihan, sa harap ni Solomon White, hindi siya kwalipikadong tumuro sa kanya. Kung talagang susugurin siya ni Solomon White ngayon, wala talaga siyang paraan. Ang matandang ginang Wilson ay nataranta, at nagmamadaling nagsalita. Ang ginang Wilson ay nag-aalala tungkol dito saglit. "Please huwag kang makialam sa akin." Si Solomon White ay tumingin sa kanya ng may pagkasuklam. At sinabi, "Bilisan mo at umalis ka." Lumayo kaagad ang matandang Mrs. Wilson. Gayunpaman, si Wendy ay dumanas ng paulit-ulit na suntok, at sa oras na ito ay nawala ang kanyang isip. Bigla siyang sumugod sa harap ni Gerald. Niyakap si Gerald, umiiyak at nagmamakaawa. "Gerald, bakit wala ka nang pakialam sa akin? Mahal na mahal kita noon pa man. Mahal na mahal kita. Ang katawan at puso ko, at lahat ng tungkol sa akin ay sayo. Bakit gusto mo akong hiwalayan? Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay, magsimula tayong muli. Okay." Nang makitang bigla itong tumalon at niyakap siya, nagmamadaling pumigla si Gerald, sinubukan upang makalaya, hindi maiwasang makaramdam ng inis. Kabanata 310. Alam na alam niya sa kanyang puso na nalinlang ang kanyang pag-iisip ng pamilya Wilson. Mga taong may kapansanan at halos masaktan si Mr. Wade.
Buti na lang ay malaki si Mr. Wade at nasa hustong gulang, kaya hindi niya itinuloy ang pag-target sa kanya, kung hindi ay baka napahamak ang buong pamilyang White. Ngayon, itong si Wendy pa ang may mukha para hanapin siya para magkabalikan. Hindi ba't hinihila siya nito sa fire pit? Sa pag-iisip nito, itinulak ni Gerald si Wendy sa lupa at sinipa ito sa tiyan at sumisigaw. Wendy, mula ngayon, gugulong ka sa abot ng iyong makakaya. Kung mabigla ka, I swear sa Diyos na papatayin kita. Agad na tinamaan ng kidlat si Wendy, at tulala ang buong katawan. Looking at Gerald, there was no way to connect with Gerald who was in love with her dati. Kahit na palaging hindi nasisiyahan si Claire kay Wendy, siya pa rin ang kanyang sariling pinsan. Nang makitang iniinsulto siya ng ganito, hindi niya ito makita. Kaya sabi niya kay Gerald, Mr. White, ikaw at si Wendy ay nagmamahalang dati. Kahit hindi na kayong maaaring maging isang magkasintahan, hindi ka maaaring maging kaaway. Tama? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na yumuko si Gerald sa kaba at takot. Mrs. Wade, ang itinuro mo sa amin, ito ay hindi maayos na hinawakan sa ilalim. Patawarin mo sana ako. Hindi inaasahan ni Wendy na magiging ganito kalupit at walang awa si Gerald sa kanya. Gayunpaman ay napakagalang niya kay Claire. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Claire. Hindi lamang siya nakaramdam ng pasasalamat, ngunit kinasusuklaman siya pagiging shareholder. Isang boses ang sumigaw sa kanyang puso, si Claire, ang bitch na ito. Sisihin mo ang bitch na ito kung bakit ko pinasok ang larangan kung nasaan siya ngayon. Kung hindi dahil sa bitch na ito, at sa basurang asawa ng bitch na ito, matagal na siyang nagpakasal kay Gerald. Matagal na sana niyang nabuhay ang masayang buhay bilang Mrs. White, at kasabay nito, matutulungan niya ang pamilya Wilson sa mas mataas na antas, at ang buong pamilyang Wilson ay hindi nabawasan sa kasalukuyang sitwasyon. Sisihin mo. Sisihin mo. Sisihin mo. Bitch ka. Sa pag-iisip nito, biglang tumalon si Wendy na magulo ang buhok, kinurot kay Claire na puno ng puot. Bitch. Sisekilan kita. Ikaw ang pumatay sa akin. Gusto kitang sakalin. Nang makita siyang biglang lumakad patungo sa kanya, ang mga mata ni Claire ay puno ng dugo. At siya ay nagulat at nagmamadaling nagtago pabalik. Malamig ang mukha ni Charlie, at babarilin na sana niya si Wendy. Ngunit nakita niya si Mr. Orville na nagmamadaling lumabas sa oras na ito. Sinampal ng malakas si Wendy sa mukha, at sinampal siya sa lupa. Galit na galit si Mr. Orville, at sinabing, "Sino ka? Naglakas loob ka pang saktan si Madam Wade, papatayin kita ngayon." Habang nagsasalita, nag-hello si Mr. Orville sa likod. "Halika nga dito, ilabas mo itong bitch na ito, gustong saktan si Mrs. Wade. At patayin muna siya." Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Mr. Orville, dalawang matipunong lalaking nakaitim ang agad na tumakbo palabas sa likod. Hinayla pataas si Wendy, at kinaladkad palabas. Si Noah Wilson ay nagmamadaling lumapit, na nagmamakaawa. Ang batang babae ay ignorante, mangyaring patawarin siya. Ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Orville ay patayo at paalam. "Anong klaseng bagay ikaw? Wala nang huni, papatayin din kita."